Tawakasan, page 30. Ingat
Mga kapatid, Dangang Kasi, page 51. Tapos na pagpasyahang disiplina'y nabagay, ay hindi na mababago maging anuman ang ihalin. Dangan kasi sa sarap ng pakiramdam, nangadama sa ligayang mapaluksong impyerno ang pinupunta. Pagbabago hindi na nagawang bigyan pansin ang kaluluwa, hanggang sa tuluyan maglaho na ang pag-asa. Huwag sanang labuin ang palagi ng balita. Kung ano ang nakasulat ay sundin at isagawa. Sa lingkod na nakiwalag ano pang magagawa. Masasayang lang ang pagod, wala rin naman mapapala. Dahil kasi sa sarap ng pakiramdam, nangadama sa ligayang mapaluksong impyerno ang pinupunta. Pagbabago hindi na nagawang bigyan pansin ang kaluluwa. Next song, IDB, Dangal ng Lahi, page 26.
po ay sama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan po mga hamak at mga walang kabuluhan po mga alipin at sama-sama po kaming nakapanindigan sa iyong banal na harapan, bagamat hindi po natitiklo ang aming mga tuhod, ay nangayon Papa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan, sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Ama, ipinagpapasalamat po namin sa iyong dakilang harapan ang napakaraming bagay sa aming buhay. Mula po sa aming lakas, ang aming mga hininga ng buhay, ang aming tinatangkilik, ang aming tinanggap. Raos po kami sa pang-araw-araw na aming mga buhay. At sa oras na ito, dakilang Ama, ay taglay po namin ng buong karapatan. At pagkakataon na muli po kaming makaharap sa iyong dakilang paningin. At taglay ang buong pagkakataon upang muli pa ay aming ganapin ang dakilang gampaning itinawag mo po sa bawat isa sa amin. Ngunit, bago ang lahat, dakilang Ama, sa ibabaw ng mga pagkapalang ito, ang higit sa lahat, na di po namin malimot ipagpasalamat at amin pong alalahanin at kilalaning isang malaking utang na loob. Ang dakilang katotohanan, ang liwanag ng iyong mga katwiran na misa nung pinapagliwanag sa buhay ng iyong mga alipin. Nakilala ka namin na ikaw ang isang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Nakilala po namin ang iyong bugtong na anak at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay natubos kami sa aming mga pagkakasala. Hanggang sa dumating sa amin ang dakilang karapatan ng iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal na iginawad nito sa bawat iya sa amin, na sa huling kapanahonang ito, sa bansang ito na aming sinilangan, ay makilala ka namin na ikaw ang iisang Diyos na tunay, likha ng langit at ng lupa, tatakda ng aming kamatayan at nakakaalam ng aming mga kapalaran. Ginawa mo po kaming isang kaharian ng mga saserdote. Ginawa mo po kaming tahanang ukol sa Espiritu upang maghandog ng mga haing ukol sa Espiritu na nakalulugod sa iyong dakilang paningin. Dahil po dito, Ama, sa dakilang biyaya at kapalarang sa amin ay naganap, na minsan sa aming mga buhay, ikaw ay aming pagsamasamahan luwalatiin at dakilain namin at parangalan namin at sambahin po namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Amen. Dakilang Ama, kung sa oras na ito kayo man ay nagkasala laban sa iyo ng mga bagay na likha ng aming mga karupukan, ng mga bagay na aming mga nagawa sa ilalim ng silong ng langit na ito, na kinaroroonan ng bawat isa sa amin. Ang mga kapintasan at mga pagkukulang, dahilan ng aming mga pagwawalang bahala, ng aming mga kapintasan na likha ng aming mga karupukan. Dakilang Ama, upang sa habang pong ito ng aming pananambahan sa iyo, ay maging anak mo po kaming maging katanggap-tanggap, dumakila at lubuwalhati ng iyong marangal na pangalan. Nawa po ay paminsanan mong igawad sa bawat iya sa amin ang iyong banal na pagkapala, ang iyong banal na bendisyon, sa kalilinis at sa pagkapatawad ng lahat ng aming managawang mga kasalanan. Amen. Dakilang Ama, sa kapalaran ng aming mga buhay, sa landas na aming nilalakaran, hindi po namin naalaman ng
aming mga kinabukasan kung sino kami at paano kami at ano ang mga bagay na maaaring mangyari sa amin sa hinaharap ng aming mga buhay. Kundi palibhasa ikaw ang Diyos na siya nagtatakda ng lahat ng mga bagay. Ikaw ay Diyos na nahabag sa iyong kinahabagan at naawa sa iyong kinaawaan. Mga tao lamang po kaming nabubuhay, na nilikhaan mo ng buhay at kalagayan ay kailanpaman ay hindi maaaring makapagmalaki sa iyong dakilang kaalaman. Ng lahat ng mga bagay ay kinakdam mo sa kanyang talagang ayos. At ang kayusan ng aming mga pananampalataya at paglilingkod na sa bansang ito na aming sinilangan ay naganap sa amin ng dakilang liwanag ng iyong mga aral. Kung hindi po kami kinahabagan, ay wala po kami sa gawain ito. Kung hindi po sa iyong pagmamahal, ay hindi namin mararating ang tagumpay ng aming mga paglilingkod. Kung kaya't dakilang Ama, katapat po kami sa iyo na sa ganang aming mga sarili, ay tunay na wala po kaming magagawa kung hindi po kami aalayan ng kanang kamay ng iyong pagkapala. Wala po. Sa gitna ng iyong munting pangasiwa, nilatangan mo na mabigat na pananagutan sa pangasiwa sa aming iyong mga anak hanggang sa pangunguna ng aming matandang kapatid. Kung saan sa kanyang abang kalagayan ay naalaw na po na siya'y may karamdamang tinataglay sa kanyang panghihina ng kanyang katawan, ng kanyang buhay, ay sa iyo na lang po namin ilalagak ang aming buong pagtitiwala sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ngunit ayon sa hibik ng iyong mga anak at pakiusap ng iyong mga alipin ay biyayaan mo po ng mahabang kaarawan ng buhay. Palakasin mo po ang kanyang nangihinang katawan. Makadama ng lubos na kaginhawahan ng kanyang lupang katawan. Hindi sa ikaw ay aming pinag-uutusan, kami po ay lubos na nakikiusap na alang-alang sa iyong bayan. Tinatawag sa iyong marangal na pangalan. Ay kahabagan po ang aming matandang kapatid. Gayon din ang kanyang anak. Ang aming kapatid na Ruel Santiago na siyang italaga mo upang kami ay mapangunahan sa gawain ng aming mga paglilingkod. Mula po sa kapangyarihan, ipinagkatiwala mo sa iyong mga mangaral na kinakasangkapan, sang-ayon sa kapamahalaang itinawag mo sa bawat iya sa amin, ayon sa pagkatawag na gaya ni Aaron. Mabuhay kami na isang kaharian ng mga saserdote, sa aming buhay at sa aming mga anak, at sa aming buong kalahian, habang pinauutang kami ng buhay at kalakasan, hanggat ang daigdig na iti nananatili sa silong ng langit, sa bansang ito, ay magpapatuloy ang isang bayan na magwawagayway ng iyong dakilang katotohanan upang kilalanin ang iyong dakilang kapangyarihan na ikaw ang Diyos na buhay at tunay. Ay ikaw sa iyong mataas na kalagayan na nananahan sa liwanag na di malapitan. Ay maghahari sa amin magpasawala hanggang sa aming tamuhin ang iyong pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Dakilang Ama, ikaw ang aming Diyos at kami ang iyong mga anak. Sa buhay na ito ay nabubuhay kami sa mga tiisin, sa karamdaman at sa iba't ibang kahirapan. Ngunit ang lahat ng ito ay bahaging ipinagkatiwala mo po sa amin upang mapag-aralan namin at mapagsanayan namin, upang kami po'y maging malakas, na mula po sa aming kabiguan ay mapalitan ng katagumpayan, at mula po sa aming kahinaan ay mapalitan ng kalakasan, at mula po sa aming kalungkutan ay mapalitan ng kaligayahan, ng kaginhawaan ng aming mga pag-iisip. Sapagkat ang iyong kapayapaan ay sumasa amin. Sapagkat ang iyong anak na sumasa amin ay aming patuloy nakikilalanin ang ulo ng iyong buong sangbahayan, nagaganap ng lahat ng iyong mga kalooban. Dakilang Ama, maasa po kami na sa oras na ito ay ikaw ang Diyos na nakapanunghay sa bawat iya sa amin at sa amin pong pagpuputol-putol ng tinapay ng kabuhayan, na pagkain ng aming mga kaluluwa na siyang magibigay kaginhawahan ng aming mga kaloobang nakadarama kadalasan ng mga kabigatan ng loob dahil sa mga bagay ng buhay na ito. Loobin mo, Panginoon, na hindi lamang namin marinig, kundi magkaroon ng pitak sa aming mga puso, na ito'y aming malakaran at may sa kabuhayan,
habang pinauutang mo po kami ng buhay at mga kalakasan. Dakilang Ama, sa tuwing aming gaganapin ito, ay hindi lamang namin inihahayaan ang kamatayan ng aming Panginoon, kundi naman naghihintay kami na taglay ng pagtitiis, na ang buhay na ito na may kamatayan ay mapapalitan ng walang kamatayan. At ang katawang ito na may kasiraan ay mapapalitan ng walang kasiraan. Sa pagbabalik ng aming Panginoon ay malulubos ang aming kagalakan, sapagkat sa dakong iyong inihanda ang pamento ng mga banal na aming paghaharian sa loob ng 1,000 taon, na doon ay binago mo na ang lahat ng mga bagay hanggang sa dumating ang bagong lupain, ang bagong Jerusalem, ang bagong langit at ang bagong lupa na tinatahanan ng buhay na walang hanggan. Dakilang Ama, umaasa po kami, maging ang iyong mga aliping nasa iba't ibang dako, sa iba't ibang kalagayan kanilang kinaroroonan, kung sila may mga karamdamong tinataglay, kung sila may nasa panahon ng pagdadalang tao, kung sila may nasa panahon ng mga suliranin ng buhay, ikaw bang sagot? Sapagkat lahat ay aming magagawa, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. At umaasa kaming maging ang iyong mga anak na nasa iglesia sa kanilang mga bahay, nakabahagi namin nakikiisa sa gampaning ito, maging sila may nasa malayong lupain. Ang lahat ng hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Papatuloy tayo mga kapatid sa ating banal na gampanin sa mga sandaling ito. Ang paksa po na ating tatalakayin, ang matuwid na kapatid sa Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Ang salitang matuwid na kapatid ay yan po yung kapatid na nakatutugon sa daan ng katwiran. Sapagkat kaya siya naging matuwid, ay siya'y nakatugon sa tuwid na daan. Sa daan na hinahanap ng Diyos na kanyang lakad. Ngunit dapat nating malaman na ang pagiging matuwid ay dapat nating mapanatili sa ating mga buhay at kalagayan, sapagkat bakit dapat na maging matuwid ang isang kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos sa Buhay ni Kristo Jesus? Sa aklat po ng Job 34 at ang talata po ay 11, ganito ang ating masisiguro. Sapagkat ang gawa ng tao ay tutuusin niya sa kanya, at ipatatagpo sa bawat tao ang ayon sa kanyang mga lakad. Dapat po tayo maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat meron po isasagawa ang Diyos na pagtutuos, tutuusin. Makatuwid, ang salitang tutuusin, ipatatagpo, meron pong examination, meron pong timbangan, meron pong kinakailangan na grado dapat na matanggap. Mga kapatid, ang grado po natin, maka 75 lang tayo. Okay na. Pero kinakailangan, pag nagsikap tayo ng mataas na grado, taasan natin ang grado ng pagtutuos ng nagawa natin, sapagkat aim high, sapagkat kung bumaba man, pasok ka pa rin sa average ng pagpasa. Sapagkat ang sabi po ni Apostol Pedro, kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay sangkaya magsisiharap. Kaya ang mahalaga ay makapasa tayo sa pagiging matuwid. At nadinig po natin sa banal na aklat na merong gagawing pagtutuos ang Diyos na gagawin sa tao. At what is the basis? Ano po yung basis ng pagtutuos ng Diyos na gagawin sa tao? Dito po sa aklat ng Jeremias 17, ang talata po ay 10. Ganito po ang ating may siguro, mga kapatid, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. 10, ibinabatay po ng Diyos sa ating gawain. Ngunit paano natin magagawa ang isang bagay kung hindi ito ating lakad? Makatid ang ating gawain, yung the result of our works, ay nakabatay doon sa way of our life. At sa way of our life o sa lakad ng ating buhay ay nakabatay doon sa ating pag-iisip at sa ating mga kalooban.
Kaya po ng ating narinig, siyasat ng Diyos ang ating pag-iisip. Kapag ano po ang nasa pag-iisip natin, at yun po ang nasa ating mga puso. At kung ano ang nasa ating isip at nasa ating puso, yun ang ating magiging way of life. At ang ating way of life ay mag-result into action. Bunga ng ating mga gawain. Mga kapatid, bakit kailangan pong tiyakin ang matuwid na paglakad ng tao? Sa 14-12 na aklat ng Kawikaan, ay ganito po ang ating may siguro. May daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Mga kapatid, ano po ang ating mahisiguro? Meron pong lakad na ang inaakala ng tao ay makararating siya sa tagumpay. Ngunit ang dulo lang niyon ay daan ng kamatayan. Daan na kung saan ay siya'y nadaya, daan na maghahatid sa kanya, hindi po sa kaginhawahan, hindi po sa tagumpay, hindi po sa mabuting kapalaran, kundi ang dulo ng kanyang paglakad ay daan ng kamatayan. Mga kapatid, sapagkat sa buhay po nito, ay madalas ang tao ay malito. Sa panahon po natin, sa isang panahon hindi tiyak, sa isang panahon ng panganib, sa isang panahon ng paghihirap, sa isang panahon na kung tawagin po ng Biblia ay mga huling panahon, ang tao po ay nakapokus sa kung ano ang kanyang ikabubuhay, kung ano ang kanyang nadarama, kung ano ang kanyang nakikita, kung ano ang nais niyang gawin. Ngunit siyang nagiging daan ng daya sa isipan ng maraming tao sapagkat ang daigdig po na ating ginagalawan ay daigdig ng material na buhay. Kung tawagin nga po sa kasabihan, it is a material world. Iniisip po ng tao na pag meron kang ganito ay okay na. Kaya dun sa mga bagay na tinatangkilik at sa mga bagay na nakikita ng tao at sa mga bagay na nalalasahan ng tao at sa mga bagay na naihipo ng tao sa makita ng kanyang mga senses ng kanyang pagkatao, isip, damdamin at nakikita at nadarama. Lalasan po ay doon ibinabatay ng tao yung mabuting kanyang iniisip. Kapagkat sa 7:15 po na aklat ng Kawikaan o Ecclesiastes, ay may ganitong bagay po na minsan ay nagiging daan ng daya sa marami. Nagpapahinas sa iba para hanapin ang purpose of life o ang layunin ng buhay. Sa 7:15 na aklat na Ecclesiastes ay atin pong basahin, mga kapatid. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kanyang katwiran. At may masama na humahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. Isa po yan sa nakadadaya sa isipan ng marami sang-ayon sa kanyang senses, sa kanyang naamoy, sa kanyang nahihipo, sa kanyang nakikita, sa kanyang nadarama, sa kanyang napagmamasdan. Ano po yun? Ang katwiran ng tao na kapag humahaba ang buhay ay pinagpapala ng Diyos. At kaya pinagpapala ay dahil siya ay matuwid. Ngunit ito'y mali. Mga kapatid, ano ang halaga ng ating pag-iral sa daigdig? Ano ang dahilan ng bagay na nais nating gawin sa daigdig? Kung sabihin nga ni Haring Solomon ay nakita niya ang walang kabuluhang bagay. Sapagkat bakit nawala ng kabuluhan? Sapagkat anuman ang pagsisikap ng tao sa daigdig, anuman ang tagumpay ng tao sa daigdig, anuman ang marating ng tao sa daigdig, gaano man ito kadakila, gaano man ito makapangyarihan at kahangahangay, humahantog sa isang dulo o hangganan ng lahat ng kanyang pagsisikap sa makatwid. Ay ang dulo ng kawalan ng pag-asa, ang dulo ng kamatayan. Mga kapatid, bakit po humaba ang buhay mo, patay din. Pero humaba ang buhay, patay din, hindi naman nakalakad sa lakad na ipinilalakad ng Diyos. Maikli ang buhay mo, patay din. Pero nasunod mo naman yung ipinilalakad at ipinagagawa sa iyo ng Diyos.
Ano po ang mahalaga sa dalawa? Humaba ang buhay mo, nagpakaligaya ka. Kaya nga sa isang parabola ng ating Panginoon Kristo tungkol po kay Lazaro na isang pulubi at sa isang mayaman, na nang sila'y kapwa namatay, ay inilarawan doon na sila'y makipag-usap at hatulan ng Diyos. Yung mayaman ay dinala sa parusahan at si Lazaro ay dinala sa magandang buhay. Ang mayaman po ay nagkaman ng saganang kayamanan. At si Lazaro sa kanyang paghihirap at sa kanyang napakalungkot na kalagayan ng kanyang pagkakasakit ay humihingi ng pagkain sa mayaman. At ang sabi po ng mayaman, meron namang mga mumo sa aking dula na natatapon na siyang kinakain ni Lazaro upang siya'y mapuso. Pagdating po sa kaharian at sa araw na tuusin ng Diyos ang gawa, ang si Lazaro na pulubi at may sakit at mahirap ay dinala sa paraiso at ang mayaman ay dinala sa parusa. Mga kapatid, ang purpose of life ay magawa po natin yung layunin ng pagkalikha sa atin ng Diyos at huwag po ibatay doon sa nahihipo, sa nakikita, sa nadarama ng bawat iya sa atin, sapagkat ayon po kay Solomon, lahat po niyan ay walang kabuluhan. Ako po kaya si Luciutan. Ako po din. Si Luciutan po, hindi rin ako makakain ng masarap. Si Goku po, hindi makakain ng masarap. Meron daw sakit na hindi makakain ng lechon. May mayaman sila, makapangyarihan sila. Marami silang ari-arian. Paano natin masabing mas okay sila? Mga kapatid. At masabi natin ang isang kapatid na naghihirap ay hindi ayos. Ang halagayan sa mga tuwid, itinuturing po sa pag-aaral na ito na ang sukatan ng pagiging matuwid ay hindi kung ano ang meron ka at estado at kalagayan ng iyong kalagayan sa kasalukuyan. Mga kapatid, sapagkat kung hindi po natin naunawaan ang bagay na ito, maaari pong isipin na hindi makatarungan ng Diyos. Maaari, kaya kung mayroon mga tao, hindi ka sila naniniwala sa Diyos ng Biblia. Sapagkat ang Diyos ika ng Biblia ay hindi makatarungan. Bakit? Kaya meron po mga ateis, hindi sila naniniwala sa Diyos. Ba't kung sino ika ang matuwid, ay siya ika ang maagang namamatay. Kung sino ika ang matuwid, siya ika ang nagkakasakit. Kung sino ika ang matuwid, siya ay nasa paghihirap. At hindi makaahon sa kahirapan ng buhay. Samantalang ang masama, gagawa lang ng isang digmaan na kumikita ng malaki. Ang masama, pakurap-kurap lang, ay nakapagpupundar ng malaking kabuhayan. Sapagkat kung ang pag-uusapan po ay basis ng buhay na meron ng tao na ang pagtutuos ay sang-ayon sa kanya nakikita, nahihipo, nadarama at namamasdan, hindi po niya makikita ang halaga ng buhay sapagkat ang dulo niya ay daan ng kamatayan. Bakit po? 8:14 na aklat ng Ecclesiastes, maaari pong isipin na hindi maunawaan ang bagay nito. May walang kabuluhan na nangyayari sa lupa. Na may mga matuwid na tao na kinapapangyarihan ng ayon sa ginawa ng masama. Muli, may mga masamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi, ito man ay walang kabuluhan. Ano po ang depression doon? Walang problema doon. Bakit? May matuwid, sumama. At may masama na naging matuwid sa harap ng Diyos. Paano po nangyari? Paano po nangyari? Yung matuwid ay sumama. Kaya sabi po ng Biblia, ikaw na nakatayo, iwasan mong mabuwal. Sapagkat hindi ka matuwid ka ngayon, ay matuwid ka na sa buong araw ng iyong buhay. Sa buong panahon ng iyong buhay. Sino si Joab? Si Joab ay isang dakilang general ni David. Mula pa nang sila'y magsimula para itatag ang bayan ni David, makipagdigma, magtagumpay, maging makapangyarihang lalaki ng Israel sa pakipagdigma. Si Joab ay tinuring na isa sa dakilang general ni David. Kaya nung palit ang pamunuan, napugutan siya ng ulo. Bakit po?
Sapagkat tinagtaksilan niya yung susunod na leader, na mamumuno, na si Solomon, sapagkat hindi niya sinunod yung will ni David. O matuwid yun, di ba? Pwede siyang maging national hero sa kanilang panahon ni Haring David. Nung dumating ang panahon ng Solomon, napugutan ng ulo. Matuwid na sumama. Si Judas Iscariote, hindi ba siya matuwid? Hindi ba siya kaibigan ng ating Panginoon? Hindi ba siya isa sa pinakamalapit sa ating Panginoon? Sapagkat ang treasury ng iglesia ipinagkatiwala kay Judas. Subalit, bakit po sumama? Sapagkat sumama dahil ang pag-iisip ay nahiwalay sa lakad ng katwiran. Kaya ang may matuwid na sumama at yung masama, na gaya ni Apostol Pablo, na pumatay ng mga kaanib. Na lumipol ng iglesia ng Diyos, na naging malupit para lipulin at upang gapiin ang kilusang Kristiyano sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, dahil sa siya'y kinahabagan ng Diyos, itinuwid siya ng Diyos at mula noon, ay nabago ang kanyang buhay na dati kaaway, ngayon isang kaibigan. Bakit po nagkaganon? Sapagkat, yun, ang nangyari at maaaring mangyari sa buhay ng tao. Ano po ang layunin ng pag-aaral na ito? Makita po natin na tayo po'y makarating sa graduation, makarating sa dulo. Kaya kung ano po ang ating ginagawa, huwag natin ipagmalaki. Kung ano po ang ating nagawa, huwag nating maging dahilan upang tayo maging mataas. Kung di manatili pa rin tayo sa pagpapakababa na merong Diyos na siyang nagtalaga sa atin para gawin natin kung ano ang nararapat, kung ano ang kanyang kalooban. Kinakailangan po ng tao ay sumunod sa will of God. Ang tawag po ng iba doon ay submission. Submission to the will of God. Sa Arabic word, Islam. Submission to the will of God. Kinakailangan pailalim ka sa kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Gawin mo ang katwiran. Sundin mo ang katotohanan. Kagaya ng isang tunay na anak na ating Panginoon, na sinunod niya ang gusto ng tatay niya. Hindi ka maaari, kahit na ikaw mamatay, basta masunod ko lang yung kalooban. At na matapos na ang lahat, at sa kanyang pagkabayubay sa krus, ang kanyang sabi, Ama, naganap na, it is finished. Ang mahalaga po, magtapos tayo sa kurso ng ating gawain. Alin po yun, yung kurso ng katwiran na dapat nating magawa at masunod. At huwag po nating, huwag po tayong malito sa mga bagay na nangyari sa buhay, o kaya ay ikalungkot, o kaya ay atin pong ikabalisa. Bakit ang kapitbahay mo mas maganda ang buhay? Bakit ang iba ay hindi naman nagsisikap, mas umaangat? Hayaan po natin ating damdamin, ating mga kalooban na mabuksan, lagi tayo mapagbigay. Kaya pag ang kapitbahay mo malakas ang tinda, dapat mas masaya ka. Bakit po? Ang ibig sabihin, pag naubos ang tinda niya, yun sa'yo naman ang mabibili. Yun po yung ano ko. Dapat lagi ka nalulugi. Sapagkat pag hindi ka nalulugi, hindi mo makikita yung paano mararectify yung iyong pagkalugi. Dapat ay, yan po yung hindi maintindihan na iba. Bakit daw hindi pantay-pantay? Bakit hindi raw nagkakapantay-pantay ang buhay ng tao sa daigdig na kadalasan po ay nagiging isipan ng marami. Job 35:7 na aklat ng Job ay ating pong pakinggan at ganito po ang nakasulat. Kung ikaw ay matuwid, anong ibinibigay mo sa Kanya? O anong tinatanggap niya na sa iyong kamay? Mga kapatid, paano po tayo magiging matuwid? Paano tayo magiging matuwid? Ito po ang solusyon.
Para masabi tayo ay matuwid. Ang isang matuwid, ikaw na matuwid, anong ibinibigay mo sa Kanya? Sa mga katuwid, para masabing matuwid ka, hindi pwedeng laway lang. So, sa mga isang abogado, alam mo Mr. Santiago, ito sa katwiran ng ating batas sa Pilipinas, hindi pwedeng laway lang. Nadinig ko po sa abogado, hindi ka pwedeng laway lang. Kinakailangan ka, meron kang ibigay. Pag wala kang ibinigay, wala kang resulta. Halimbawa po, gusto nyo maging matagumpay na mamumuhunan. Isang matagumpay na mangangalakal ng isang bagay. Pag wala kang ibinigay, o invest, o ipinagpao na hindi ka uulan, hindi ka magtatagumpay sapagkat kinuha mo lang sa laway. Ano mang bagay na nais po nating gawin sa buhay nito, kinakailangan magbigay po tayo ng ating lakas, ng ating sarili, ng ating pagsisikap, ng ating talino, ng ating magagawa. Tawag po doon, we will give our best shot. Kumbaga sa basketballista, kaya mataas ang kanyang rate. Pag isinod niya, laging pasok. Sapagkat pag pinasansan mo ulit, binigay niya sa kasama niya, nagagawa na yung purpose ng kanilang kilusan na dapat gawin. Sa isang pamilya, mga kapatid, pag wala kayo binibigay sa anak mo, habang buhay, wala kayo binibigay na mangyari sa buhay mo. Wala kang iniukol na oras, wala kang iniukol na panahon, wala kang ibinigay na kanyang pangailangan. Ano mangyari? Magkakaroon po ng anarkiya at pagbagsak at kawalan ng kaayusan sapagkat walang nagbigay. Sa harapan po ng ating Panginoong Diyos, ito ang malaking tanong. Ano ang malaking tanong? Ano ba ang ibinigay mo sa Kanya? O anong tinanggap niya sa iyong kamay? Samantalang sinasabi po ng banal na aklat, sa aklat ng gawa, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Hindi naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay at yamang siya rin ang nagbibigay ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos daw ay hindi maaaring paglingkuran ng kamay ng tao ni hindi siya nangangailangan ng anumang bagay. 17, 24 at 25 na aklat ng gawa. Kung ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang bagay, sabi ni Propeta Job, ano? Ang ibinigay mo sa Kanya. Mga kapatid, sa pagsasaliksik po ng banal na kasulatan, merong bagay pong maibibigay ang tao sa Diyos. Dalawang bagay. Sahin po natin. Ayos ko po ipakita. Sa pagkatanong ni propeta, sasagutin din po ng Biblia, 16:29, na sa buhay na ito, tayo po ang siyang nakikinabang ng lahat ng mga bagay na ginilikha ng Diyos. Ngunit kailanman, marami po ang taong nabigo na unawain at alamin ano ba ang hinahanap ng Diyos na dapat niyang ibigay sa Diyos. 29 na aklat ng unang Korinto. Inyong ibigay. May ibigay o wala? Meron. Nakasulat Inyong ibigay. Kanino? Sa Panginoon. Sino ang bibigyan mo? Ang Panginoon. Ang kaluwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog, magsiparaon kayo sa harap niya, inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Ano ang ibinigay mo sa Kanya? Ibinigay mo sa Kanya yung glory na marapat sa Kanyang pangalan. Sapagkat siya isang Diyos. Dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Sapagkat hinahanap ng Ama ang maging gayon, ang maging mananamba sa Kanya, ang Diyos sa Espiritu, at ang sinong sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po ang ating ibinigay? Glory to the Lord. Kaluwalhatian sa Diyos. Ang kaluwalhatian marapat sa Kanyang pangalan ay meron tayong kaakibat na handog.
magsipagdala kayo ika ng handog. Noong araw po, si Ginoong Damian Soto, isa sa pinakakilalang, pinakasikat na broadcaster ng araw, ay nakipagdebate siya kapatid na Abilino. Sabi ni Ginoong Damian Soto, hindi ka ako naniniwala sa Diyos ng Biblia, sapagkat ang Diyos ika ng Biblia ay hindi nangangailangan ng anuman. Yung handog, yun ika sa pastor ikayo. Yun po ang sabi nila. Pero hindi niya naiintindihan, mga kapatid, na ang gawain ng pagkakaloob ay isang gawain mula pa sa simula. Ng unang tao ay hiranapan na ng Diyos ang tao ng mabuting kalooban. 3 pa lang. 4 pa lang ang tao, no? Di ba? Si Adan, si Eva. Sino ang anak ni Adan at si Eva? Ni Eva. Si Cain at si Abel. Dalawa sila. Yung isa naghandog. Original na purpose ng buhay ng tao. Doon pa lang sa panahong ang tao ay nalika, meron ng paghahandog na ginawa. Ngunit ang handog ni Cain ay hindi minarapat sapagkat siya'y nagkaroon ng damdamin ng panghihinay. Naibigay ang bagay na hinihingi sa kailan ng Diyos. Alin ang hinihingi? Bagamat ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anuman. Ang hinahanap ng Diyos ay ang mabuting kalooban sa tao kanyang nilikha. Ngunit sa kasalukuyan po ang daigdig ay nabubuhay sa pagiging makasarili, greed, nabubuhay sa galit, nabubuhay sa sama ng loob, nabubuhay sa mga bagay na ang kanyang sarili lamang ang masisiyahan at mahiligayahan, na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malawak na digmaan, ng paglikha ng mga karamdaman sa kanilang mga laboratorio na maaaring maging dahilan ng malawak na pandemya. May possibility po yan na sila rin ang may sagot doon sa gamot para mabili ang kanilang mga gamot. Sa buong daigdig. Pagtitingnan po natin ang malawak na kalagayan ng daigdig ay daigdig ng pagiging makasarili at hindi daigdig na ibigay niya ang kanyang sarili para sa iba. Mga kapatid, yan po ang reality ng buhay ng tao. Ngunit ano ang ilibigay mo sa kanya at anong tinanggap niya sa iyong kamay. Kaya sa loob po ng ating pagkasama-sama, yung pagsamba natin, yung pagkakaloob natin ay isang proseso po na hinihingi sa atin na ibibigay natin sa Diyos. Isang talata po ng Biblia. Ang Diyos pala napauutang. Ano ikaw napauutang ang Diyos? Sabi po ng Biblia, 19:17 na aklat ng Kawikaan. Ang naawa sa dukha. Sino yung dukha? Sa isang ibang talata ng Biblia, ang dukha, yung iyong pangasiwaan. Ay dito. Wala, bakit? Sa mga apostol, walang tiyak na tahanan. Bakit? Kaya ang mga apostol, sukal ng sanglibutan. Yung organisasyon po nila ay kanilang pinagkaisahan. Kaya nga ang mga kaanib ng unang panahon, nagpakita ng awa at tulong. Ay sabi ng ating Panginoon Kristo, ang sino mang pagpainom ng isa sa mga ito sa pangalang alagad ay hindi mawawala ang ganti sa langit. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Sino ang magbabayad? Ang Diyos mo na nakakita ng iyong mabuting kalooban sapagkat binuksan mo ang iyong sarili na gawin ang pagkakaloob. Ako po, yun din ang ano ko eh. Yun talaga ang napakainang napatakaraan ng buhay. Kaya wala kang makakagalit kasi tinatawad mo na agad. Tawad mo na ang iyong kagalit. Makapitong mong patatawarin ang iyong kapatid. Tanggap mo siya, sino man siya, ano man siya. Okay sa iyo. Mga kapatid, wala kang makagalit, wala kang makakasamaan ng loob sapagkat mapagbigay ka. Hinayaan mo na ang mga bagay na yan sa ating buhay. Mga kapatid, kaya sa ganito pong kalagayan ay maliwanag po sa atin, kaya nga tayo natin ang paglakas ng ating pagkasama-sama, maging sa online. Pasalamat, maraming pong mga kapatid na naghahandog.
Awit nila, ngayon may pasalamat po sa Bulacan, ngayon dati na August 8. Padala po kayo ng inyong mga awit online para maiyayos before August 3 para makabahagi tayo sa part ng ating kasaysayan at bahagi ng ating history. Minsan po kasi ang tao ang laging nasa isip, ano ang kanya tatanggapin. Kailan ba darating ang amelioration? Tagal na na. Meron isang tauhan, hindi ko mabunot-bunot. Ayaw umalis sa lugar niya kasi hinihintay niya ang susunod na second wave of amelioration. Wala na kang amelioration ngayon. Sumama ka na sa akin. Doon ka na sa winning team. Punta po ka sa winning team. Sumama sa akin. Nagsisamahan. Ano ang gagawin namin doon sa trabahong ibinigay ng isang pangalawa sa pinamalaking kumpanya ng mass housing? Trabaho po namin, magdamo, maglinis. Maglagay ng konting pintura sa sirang bahay. Ano ang proseso natin? Ito gamitin natin muna yung process ng pantay-pantay. Pero bagamat ang pagkakapantay-pantay ay hindi po maunawaan ng marami sapagkat hindi talaga pwede magkapantay-pantay ang lahat ng bagay kung paano ang ating mga kamay. Bakit po ang ating mga kamay na may 10 daliri? Meron po akong isa sa talagang mahal na kapatid natin na hindi po 10 daliri niya, 12. Siya po si Nanay Siping. At yan na po ay nilikha ng Diyos. Pero hindi rin magkakapantay. Ang mga kamay hindi pantay-pantay. Sabi nila, swerte daw yan. Swerte po talaga lahat yan. Pero hindi pwedeng sabihin itong lalaki. Bakit hindi ka pantay? Neto, tuturo. Pag nagreklamo ka, hindi talaga pwedeng magkapantayan kasi nilikha ng Diyos yan na merong dahilan. Kaya yung kaisipan ng socialism, ang kinakailangan ka, pantay-pantay. Punta kayo sa China. Hindi magkakapantay. Ang mga bahay na mahihirap doon ay binubuwag ng Estado sa pagtatayuan ng capitalist socialism ng kanilang bansa. Marami pong mga mahihirap doon na nabubuwag ang kanilang mga bahay sapagkat sila i-relocate sa pagkatatayuan ng industriya ng kanilang estado. Paano po naging magkakapantay? Wala po talaga pagkakapantay-pantay sa daigdig. At ang pagkakapantay-pantay lang po yung mangyayari sa huling araw na walang lalaki, walang babae. Lahat tayo iisa kay Kristo. Pagbangon natin buhat sa ating mga libingan, ibabangon tayo ayon sa wangis ng Diyos na magkakapantay. Sa kalagayan at sa kapangyarihan. Sapagkat sila ikay babangon, sisilipad na gaya ng agila. Sila'y hindi mga babago. Sila'y magpaparito at hindi manghihina. Na gaya ng mga anghel na may magkakapantay na kalagayan. Sa langit lang po magaganap. Pero dito po sa daigdig, ito po kadalasan ay naging question. Kung sino pa ang matuwid, bakit siya ang mahirap? Bakit ang tagumpay na ninanais niya ay yung iba naman ay masama, hindi naman sumasamba, pero mas maganda ang kalagayan. Basahin po natin Jeremias 12, ang talata po ay 1, ganito ang ating may siguro, mga kapatid, 12:1 na aklat ng Jeremias. Ikaw ay matuwid, O Panginoon, na ako'y makipagtalo sa iyo. Ngayon may makikipagmatwiranan ako sa iyo. Bakit gumiginhawa ang lakad ng masama? Bakit nangatitiwasay silang lahat na nagsisigawa na may lubhang kataksilan? Ito po ay salita ng isang propeta. Isang propeta na sa panahon ng kanyang pakipag-usap sa Diyos ay propetang nananangis. Isang propetang naghihinagpis, kaya po merong panaghoy sa talata ng Biblia, ang mga panaghoy ni Jeremias, ang mga kapanglawa ni Jeremias, dahil ang bansa ng sabi ng Diyos ay bansang bubukalan ng pulo, ng saga ng pulo, at gatas. Isang lupaing mabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos na malaya at mapayapa at matagumpay at makapangyarihan ay naging isang bansang wasak. Bakit po? Sapagkat na sila'y masakop. Yan, nasa world history yan. Yung pagbangon ng Babylonian Empire
ng Assyrian Babylonian Empire. Siyang dahilan ng pagbagsak ng Israel sa kapangyarihan ng kamay ng bansang Assyria, Babylonia. Nagkaroon ng pagkadalambihag sa Babylonia sapagkat ang sabi ng Diyos mula sa simula, huwag kayong magsisipag-asawa ng ibang bayan. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos-Diyusan. Huwag kayong makikipag-alyansa sa mga bansang dadalan kayo at dudumhan ang inyong pananampalataya. Hindi sila naniwala. Kaya si Jeremias ay ipinakulong. At sa kanyang pagkakulong, doon po sa pinakamalalim na hukay ng kaharian, sa pinakatanil, nabuhay po siya ng ilang taon na nabubuhay sa ilalim ng putik. Nakagapos ang kanyang mga kamay, nakagapos ang kanyang mga paa, at doon po, sa tapunan ng dumi, sa isang malalim na hukay na yun, halos hanggang ito na, dumi ng tao na nakapatong sa katawan ni Jeremias sa pagkakakulong doon sa seldang kanyang kinakukulong. Eh ang sabi niya, bakit gumiginhawa ang lakad ng masama? Sino yung masamang tinutukoy? Yung mga hari sa Israel na dumating ang panahon. Ang Diyos ay kumasangkapan ng haring sasakop sa Israel. Bumagsak po sila. At si Jeremias po'y pinalaya ni Nabucodonosor at nabuhay na mapayapa. At ang hari mismo ay tinanggalan ng mga mata. Kinaladkad papungo sa Babylonia. At ang lupain at ang mga Diyos-Diyosan ay winasa. At ang mga ginto at tila na inimbak ng mga hari sa Israel ay dinala buo lahat sa Babylonia para maging kabangyaman ng lahi ng hari ng Babylonia. Ang Israel ay nawalan ng Diyos sa tunay, sila'y magkakasamang nawalan ng kasaysayan, bumagsak ang kanilang pananampalataya, nawalan sila ng Diyos. Bakit po? Ano ang sabi ni Apostol Paulo? Bakit? Bakit ang masama ay nagkatagumpay? Isa lang po ang reason nun. Ang pagkatagumpay ng masama ay panandalian lamang. Sandali lang yan. May panahon niya na babagsak. Kaya yung empire, rise and fall, rise, fall. May panahon na mawawala. Ang dating sinasabing tigre ay maging isang maliit na kuting na lang. Meow, meow. Na dati siya ang malakas. Ano ang nangyari sa kasaysayan? Ganyan po nangyari, di ba? Ang mga makapangyarihang hari ay unti-unting humihina at may lumalabas na panibagong malakas. Mga kapatid, sa daigdig. Na sa huli, babagsak na lahat sapagkat ang lahat ng kaharian niya ay paiilalim sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya di tayo dapat magtaka tungkol sa mga bagay ng buhay. Bakit dapat nating pagsikapan na maging matuwid pa rin sa kabila na nakalilitong pangyayari sa daigdig? Kasi po, minsan talaga mailito ka. Tatanong ka. Kasi pag ang tanong mo, yung nakikita mo, nahihipo mo, naamoy mo, at namasid mo, hindi maaayos yun. Mahaba nga ang buhay nila, mayaman nga sila. Pero pag patay din, tapos din. May hatol, may tuusan. At ang tutuusin, hindi naman kung ano meron ka. Ang tutuusin, ano ba ang nagawa mo? Ano ba ang naibigay mo sa Diyos? Naibigay mo ba ang kaluwalhati ang marapat sa kanyang pangalan? Naawa ka ba sa dukha? Tumulong ka ba sa gawain ng pananampalataya? Mga kapatid, tayo po sa buhay na ito ay tagapag-ingat lang. Tayo po sa buhay na ito ay hindi pwede magmay-ari ng maraming mga bagay. Tayo po ay tagapangalaga lang, katiwala ng mabuting bagay na galing sa Diyos. Kaya nga po na sinabi ko, subukan ko nga yung process ng pantay-pantay. Pwede rin pala pag magdadamo. Kasi wala ang mason, hindi mo sabihin ng mason ako magaling ako sa palatada, nagdadamo kayo. Di sama-sama sila nagdadamo. Sama-sama rin nagwawalis. Nung kinumpit ko po ang sahod, 1,000 bawat isa. Tuwa yung magdadamo, 1,000 kada isa, kinita sa loob ng isang araw. Kaya pa, pwede pantay-pantay. Pero pagdating dun sa bagay ng buhay, hindi talaga pwede.
may mga bagay na hindi pwede magkamada. Kung matalino ka, marunong ka, mahusay ka, ito naman tamad. Hindi puro tulog lang ginawa. Para kang bisagra na sa umaga. Sa hapon, walang ginawa kundi mag-laptop lang. Magbukas, mag-alis. Magbukas, mag-alis. Pumindot, tumahimik. At oras na ng pagkain, hindi ka makakain. Nangangayayat na, nahangalumatan na. Tapos, bibigyan mo ng maraming bagay, mabuting bagay. Hindi, pwede yan. Mga kapatid, kaya sa 22:3 na aklat ng Hope ay pinakilala po sa atin na yung bagay na produkto ng ating pag-iisip at mga bagay ng ating pagsisikap ay tayo rin ang nakikinabang. Kaya, sa bahagi po ito, dapat nating maunawa, may kasayahan ba sa makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matuwid? O may pakinabang ba sa kanya na iyong pinasasakdal ang iyong mga lakad? Kaya ang tao po ang nakikinabang. Kaya po ang pinakamahalagang pakinabang, sabi ko nga, wala sa haba o sa iksi o sa meron ka sa buhay nito, ang pinag-uusapan ay yung dulo. Kasi may pagtutuos. Tinawag ang pangalan mo sa roll call. Diyan, Abilino. Yes, sir. Tawag ka na. Pag sinabi, diyan ka sa kanan, tinuos ka, 75. Good. Kung siparito ka kayong pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag, ang sanglibutan. Alam niyo kung bakit? Pag binasa ko na sa talata, yun po ang naman nagbigay ng kanilang panahon, ng kanilang magagawa, sila ang nagmahal at nagmalasakit. Kanino? Sa organisasyon. Sa tahanan. Sa bansa. At sa bayan na ating sinilangan. Ang bayang Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Dito sa bansang Pilipinas, sa kinaroroonan ng ating kapayapaan. 37 na aklat ng awit. Pakinggan po natin at ganito po ang nakasulat. Tandaan mo ang sakdal na tao at basdan mo ang matuwid. Sapagkat may isang maligayang wakas sa tao may kapayapaan. Ano po ang mahalaga? Yung maligayang wakas. At kailan po magiging maligaya ang ating wakas? Hindi po ang matuwid na sumama. Ang may maligayang wakas, ang masama na naging matuwid, niya kinamatayan. Katwiran nasa kanya. Kaya sa bahagi po nito, bakit dapat natin ingatan ng buong iglesia ang kalagayan ng bawat isa na magtulungan sa pagiging matuwid sa kabila ng mga pagsubok. Marami po tayong haharaping pagsubok. Pagsubok ng pandemic, pagsubok ng digmaan, tinan po natin ang geopolitics sa daigdig. Ang ating pong gobyerno yung unti-unti nang umaalis sa mga kaibigang inchik, sapagkat pinangako ni Xi Jinping, pinangako ng China na development ng Pilipinas ay isa lang bukang bibig na walang laman. Ang gobyerno ng Pilipinas ay unti-unting bumabalik kay Uncle Sam. Kasi Uncle Sam ay narito na po at daladala ang kanyang armas na pandigma, ang kanyang aircraft carrier sa dagat ng South China Sea. And anytime, pwedeng sumiklab ang digmaan sa hindi natin inaalam na pangyayari. Kapatid, na ang mga kalakihan ay tatawagin ng pamahalaan upang humawak ng armas at maglingkod sa sandatang lakas ng Pilipinas. Tayo, pag pinahawak na tayo ng armas. Kasi ikaw ay bahagi ng kasi C-80 nasa listahan ka ng cadet, C-80. Army training. At ang magiging commanding officer natin si Brad Seti. Nandiyan po sa loob ngayon kasama yung mga ITA. Pinag-aaralan nila yung jungle survival. Paano mabuhay nang wala lahat. Ang daladala lang, ay parang si Rambo. Isang panaksak lang ang daladala. Paano mabubuhay sa gitna ng malawak na gubat. Yung kasama ata mga ita. Huwag ka lang maniligaw ng ita. At hindi magustuhan ng nanay mo yun. Pero kung maganda naman, prinsesa, pwede rin. At mag-i-iglesia.
Maubra din. Mga kapatid, ang buhay po natin, hindi tiyak. Marami po pagsubok, marami po kahirapan, may pagkakasakit. Matanda nga po, galing ako nung isang araw, medyo mahina. Nalat ko yung muscle. Ano ko yung muscle? Wheelchair, hindi gano'n pala. Ganun po talaga eh, buhay. Dumarating po yung panahon ng masamang bagay. Pero ang mahalaga po, kung mamasdan natin yung ating magawain, ay nagpapatuloy ito at walang abala sa serbisyo sa mga kapatid. At ang pamunuan ng IDB sa pamunuan ng kapatid na rin, ay lalo pa pong pinalalakas at nag-iisip pa ng lalo pang mga makabago, modern paraan para mapalakas ang ating pagkasama-sama. Hindi siguro luwalhati ng sino man. And in the end of the day, ano ba ang scorecard mo? Ano ba ginagawa mo? Naging lakad ng buhay na kung saan ay masasabi mo sa Diyos at sasabihin sa iyo, good boy, okay ka. Sapagkat ikaw ay matuwid na nakatugod sa tungkulin. Kaya sa atin namang mga magkakapatid, ito po yung ating principles. Marcos 2:17. Ito yung ating gagawin. Ito yung ating misyon, mga kapatid. Ito ang ating misyon na gagampanan sa ating Panginoon. 2:17 na aklat ng Marcos. Pakinggan natin. At nang iti marinig ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng mga gamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Yan ang po ang paalala sa bawat isa. Gagabot po tayo ng may sakit. May sakit ka ba? Wala man akong sakit eh. Hindi, may COVID ka eh. Bakit? Inuubo ka eh. PUI ka na. Basta. Yung asawa ko rin saan, natakot. Pero mapula yung ano. Ako, baka COVID yan ah. Eh, ang batas sa isang mamayan, pag ikaw ay sinipo at inubo, sasabihin mo na sa barangay. Yan ang order. Para malista ka na. Kukunin ka na ng gobyerno, dadaling ka sa quarantine area. Pag may sakit, pero pag sa'yo wala akong sakit, talagang mahirap gamutin ang walang sakit. Paano po natin masabi ng isang kabayan may sakit? Bakit hindi na siya sumasamba? May sakit yan. Ano ang dahilan? Ang isang kapatid ay nangihina na sa pananampalataya. Hindi na humaharap sa Diyos. Iyan po ang evidence na nagkakasakit na. Pero ang isang kapatid na nanghihina, minsan may mga bagay po na hindi niya naunawaan dahil sa kahinaan, yun po ay dapat alalayan. Pero yung taong sa tingin mas matino sa'yo at ikaw ang may sakit at pagpuputukan ka habang ikaw ay nakataligod, hindi po binubuhay yan. Mga kapatid, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Kristo, pagpapatayin niya. Kaya gagamit ka ng hard power. Kasi kung ang gobyerno ito babagsakin at pipinsala ng marami, gagamitan mo diyan yung Truman na war operation. Babagsakan mo ng bomba. Yung lugar para maubos ang lahat ng bagay na pipinsala sa nakararami. Yan po ang executive decision. Mga kapatid, sabi ni Kristo, pagkapatay ka. Sapagkat kung sisirain ng bayan, kaya nga pinag-usapan po ngayon itong anti-terrorism law. Dami na, 10 kaso na ang ipinail sa Supreme Court. Sapagkat ito raw ililikha ng malaking kawalan ng katarungang pambansa dahil sa mahuhuli na ang mga rebelde ng bansa. Problema po sa Pangulo, talagang mas mainam daw na kalabayan ng NPA kaysa Abu Sayyaf para hindi natanggap ng marami. Para hindi maingat na naipaliwanag. Pero totoo po talaga, malaking problema ng bansa ang terrorismo na anytime sa isang pagsamba sa simbahan, may isang radical Islamist na magpapaputok. Kaya naniniwala siya na makararating siya sa ikatlong langit na kasama ng kanyang asawa na namatay din sa digmaan. Paano po ngayon yun? Ang terror law, pwede ka nang ihulihin ng walang warrant of arrest. Kaya marami pong issue o labanan na nagaganap sa ating bansa. Ngayon, sa ating pagkasama-samang ito, sa ating pananampalataya, tahimik naman po tayo.
Matatag po tayo, wala na po manggugulo sa atin, at buwaba na rin po ang desisyon ng mataas na hukuman ng Court of Appeals na ibinababa po uli ito sa Regional Trial Court ng Malolos na yung pinsala na nagawa sa kapatid ng Iglesia ay doon tutuusin. Doon tutuusin. Sapagkat nagtagumpay po tayo na ang kapatid ng matanda, Danilo Santiago, malinaw na sinasabi ng mga batas. Wala tayong dinaya, pinasama, inapit. Wala po tayong tinalikuran. Ang lahat ng bagay ay nangyari na may buong katapatan. Sapagkat nakita po ng mga hukom na may kontrobersya, pandaraya na nangyari. Kaya itinutuwid ang hukom sa Malolos, Bulacan. Ayusin ang trabaho niya at ibigay ang nararapat sa mga naapit sa Iglesia ng Diyos sa buhay. Kaya kailangan maapi ka para magtagumpay ka. Kaya yung saksak at bubong na ginawa sa iyo, makikita sa huli, ikaw ang panalo. Ikaw ang tagumpay. Mga kapatid, ikaw, nasa iyo ang katuwiran. Nasa iyo ang katotohanan. Sapagkat lahat ng bagay ay ginawa mo para sa kabutihan. Ngayon, ito pong sinasabi na ito ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid. Maliwanag naman ito hindi naman ito ikalilito. Hindi pa natatawag yung masama. Tatawagin pa lang yung masama. Kaya yung masama na tinawag, yun ang bubuti. Hindi po ang ibig sabihin nito, yung natiwalag na kaanig, makababalik. Hindi po ganon. Sabi po dito, may pag-asa pa ang masama. Ngayon, kung ang kapatid sa loob ng iglesia ay natuon na masama, ang application of rules, sa aklat ng unang Korinto, sa nangasa labas ay Diyos ang umahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masama tao. Kaya wala pong kontradiksyon na paguturo dito. Masama na hindi pa magiging kaanib ay may pag-asa. May hain pang natitira kung sila po'y magbago. Pero ang matuwid na sumama, ang sabi ng mga apostol, wala na. Nadinig po natin sa ating awit, dangang kasi. Naliwanag, wala na. Sarado na po ang pintuan sapagkat hindi po pwedeng ipako muli si Kristo sa krus. Kaya po dapat ingatan natin ang pagsasama-samang ito. Hindi po tayo dapat na reactionary, combative. Hindi tayo dapat na pabigla-bigla, madalos-dalos. Dapat pag-isipan po natin ang ating bagay na ginagawa. Na ang bagay na ating ginagawa ay para sa kabutihan nang makikinabang ay tayo rin. Sapagkat sa kaharian po ng langit, ang mahalaga doon, magkapantay-pantay. Pabutihin po natin na ngayon, nang manahin ang mabuti ring bukas sa lahat ng sarilahi, 12:33 na aklat ng Mateo. Ito po ang nakasulat at ating pong pakinggan. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon. O pasamain niyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamagitan ng kanyang bunga. Mga kapatid, ano po ang proseso para magbunga ang punong kahoy? Minsan po taon-taon, pag dumating ang aking nakakapitbahay, gusto nila lagi putulin yung puno namin. Kasi po nakaka-depression. Hindi mo nga wala problema. Ang nakita ko, habang pinuputol, lalo pong lumalakas. Lalo pong nagbubunga. Ang tawag po dyan, trimming. Matandas ka lang ba tayo mag-aani ng ubas sa sector? Nagtanim po kami ubas. Kasi yung ubas doon na yun, nagpagagapan. Medyo maliit pa rin. Siguro mga 3 years siguro. Magbunga na. At siya naman ay magiging lilim. Pero rin pala, ang parang pala doon, pag nakakita ka ng nabubulok na, trim na agad. Trim. Lahat ng mabubulok, trim agad. Para raw maging mabilis ang pag-asenso at pagbubunga. Ganun natin pinabubuti ang punong kahoy. May discipline. Meron talagang prosesong gagawin. Hindi pwedeng kinanin mo, bahala na. Mga kapag ganun din po sa ating mga anak. Meron yung check to us. David, ano bang ginagawa mo? Nasaan ka? Ano na ang nakapanalangin ka na ba? Ikaw ba'y uuwi na? Ano ba ang itinulong mo? May checklist yan. Talagang pabubutihin mo.
aayusin mo. At pabutihin ka natin ang punong kahoy at maging mabuti ang bunga na iyon sa araw ng bukas. 25:8. Mga kapatid, ito naman talaga, ang Diyos talaga nagtutuwid ng makasalanan. Kahit kapatid yan, kasi may kasalanang dalawang uri. Kasalanan ikamamatay at kasalanan hindi kamamatay. Sana nga sa labas, pwedeng mapaloob. Sana nga sa loob, pwedeng ituwid. 25:8 na aklat ng awit. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Mga kapatid, hindi ba tayo makasalanan? Sila ikan na nabubuhay sa lilim ng kamatayan ay nakakita ng dakilang liwanag. Sa mga bansa na hindi ako kilala, sa mga bansa na gumagawa ng katampalasanan ay mahahayag ang dakilang katotohanan na tulad sa ating panahon. Na minsan sa ating kalagayan hindi po natin sukat akalain na magkatipon-tipon tayo at magkasama-sama tayo para ganapin ang katwiran at katotohanan sa atin ipinakilala ng Diyos. At tayo po ay ito po ang magandang kalagayan ng mga kaanib. Ang IDB ay hindi mayabang. Iglesia hindi mayabang. Mga kapatid, ang IDB ay iglesia hindi combative. Hirap kasi pag laging combative eh. Mag-aral ka ng debate. Pero huwag mong debatihin lahat. Mga kapatid, ang iglesia ang hangad ay kapayapaan sa lahat. Ang iglesia ang nasa isip ay pag-ibig sa lahat na makakilala ng liwanag na meron tayo na sila'y makabahagi. Iglesia ang kinaroroonan ng ating pag-asa at pananampalataya. At tayo po ay dapat tumuya sa mga makasalanan sapagkat ang makasalanan ay pwede magbago. Ang hindi lang pwede magbago, yung kapatid na sumama. Na hindi na pwedeng pagbaguhin pa sapagkat nahiwalay na sa Diyos. Mga kapatid. 14:9 aklat ng Kawikaan ay ganito po ang ating masisiguro, mga kapatid. 14:9, ang mangmang ay tumutuya sa sal. Ngunit sa matuwid ay may mabuting kalooban. Kaya mga kapatid, pag sinunod po natin ito, wala nang gulo na mangyayari sa buhay ng kapatid. Halimbawa, ganito. Paano gagawin natin? Si David at si Jacob ay magkapatid. Kaya po magkapatid, dahil magkapatid, iisa lang ang kanilang puso na pinanggalingan. Isang magulang na kinaroon. Tinawag ng magkapatid. At sa buhay ng magkakapatid ay laging ikakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pagkakataon, hindi sila nagkakasundo. Nag-aaway, nagsasakmalan minsan ng tao, nagpapasamaan, nagtutuyaan, nagpapagaling, nagpapataasan ng ihe. Ganun niya po sa tao. Kaya marami pong tao magkakagalit, magkapitbahay, magkakaanak. Walang pagkakaisa, walang kapayapaan, walang harmony. Pero kung susundin po natin ang sinasabi ng Biblia, sa talatang ating nadinig, mga kapatid, ang matuwid ay may mabuting kalooban. Sana po yung kalasis, hindi ko alam kung ano nangyari sa Paranaque. Hindi naman natin problema yun, kundi yung kapitbahay, nagalit kay kapatid na hungwoli. Pag nakita si kapatid na hungwo, gustong bangagin ng tubo ng kapitbahay. Wala namang ginagawa si kapatid na hungwo. Sila'y naghahanap buhay ng payapa. Sila'y maayos na nagkatrabaho at nagsisikap, hindi lang sa kanilang mga tauhan, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang gabi, papasok sa soler, dating ng umaga para ayusin ang kanilang negosyo, aalis uli. Pero pag nakikita ng kapitbahay, ang kapitbahay lagi gustong bangagin yung kapatid. Hindi po nila pinapansin. Hindi po nila ginagawa ng masama. Nasa kanila pa yung mabuting kalooban. Pero kahit anong gawin, siguro pa ako, ganito yan. May warsyak yan, huwag ipasin. Isang araw, pinatawag na po ng asosasyon para isettle. Bakit ba? Laging galit na galit, hindi naman inaanak. Sa buhay na magkakapatid sa iglesia, may solusyon. Ano po ang tawag doon? 3 process ng settlement. Huwag kang
ang unang process sa settlement, hindi pwedeng habla agad. Bawal sa atin habla-habla ng kapatid. First settlement, tinatawag po na conciliation. Ito yung sinasabi ng Biblia, huwag mo tutuyain ang iyong kapatid. Halimbawa, si David, may kasalanan si Jacob. Ang pupunta kay Jacob, si David. Conciliation, ikaw pumunta sa iyong kapatid para magkasundo kayong dalawa. Kasi kung ang tao, mataas ang pride Hanggang sa magtuwid ka ang paa ko. Hindi ko. Papatatawad yung luko na yan. Ay ganun pumisan na nangyayari sa tao. Pero hindi pala ganun. Sa Kristiyanong pananampalataya, yung naapi, tandaan po natin, yung naapi, ang pupunta sa umapi sa kanya para sila'y magkasundo. Pag hindi po natin nagawa yan, hindi natin nasunod ang katwiran. Alawa, pag hindi pa, naapi ka na nga, nagpunta ka sa umapi sa'yo. Ako binatukan mo nung isang araw. Napakaharot mo, wag ka na maharot. Magkasundo na tayo. Friend na tayo. Peace na tayo. Hindi kayo nagkasundo, punta kayo sa mediator para pagkasunduin kayo sa inyong pagkukulang sa isa't isa na walang pinapanigan kundi settled na yung anong bagay na pagkukulang. At kung ayaw pa, papasok po yung conciliation para desisyonan ng magulang sino ang tama, sino ang mali. Mali ka, baguhin mo. Kung ayaw pa, tuturing na raw na parang hindi. Kaya sa pananampalataya po natin, yung katwirang sinusunod natin, meron tayong pattern. Hindi po tayo tutuya sa makasalanan, kundi, ang sabi nga ni Kristo, patawarin mo po sila. Nakapako na, malalagot na hininga, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa sapagkat ang mga tao kung yun ay pwedeng magbago. Isang kaaway ay magiging isang kaibigan kung binago ng Diyos ang buhay niya. Kaya mga kapatid, kung natin isasarado ang pintuan ang pangunawa ng pagmamahal at pag-ibig sa ating mga kapwa, gaano man ang kasama ang nagawa nila sa atin. Sapagkat yan po ay katwiran na dapat natin igalang at sundin habang tayo ay nabubuhay. Ganito po at ang ating mga kapatid na sina kapatid na Topper de Vera. Pasensya na po kayo, kapatid Topper. Hindi po ako nakarating sa inyo piging ng pagsasama-sama sapagkat nung mabasa ko ang text ni kapatid Giselle, kahapon na, may pasalamat po kasi nangyari, meron ding doktrina pa na nangyari, then nagtuos pa ako ng pasahod sa mga gumagawa sa kaibigan ko, kung magkano, inabot na ako ng alas 8. Pero natanggap ko po ang inyong masarap na handa noong bandang hapon. At dinala ng tatay ko. Dahil birthday pala ng ating kapatid na Topper de Vera. At yung ating mga kapatid na sila kapatid na Michael at si Melanie and Sian Miguel na sila po ang humahawak ng ating technology na kung tawagin po ay OBS-CBN in the service of IDBCJ. OBS-CBN. Napanood po yan na live, minsan delayed telecast. Parang wala atangin parang kinakdil Meron ata silang inayos na dapat ayusin. Pero nakapagilingod po yan. Kasi po ang pasalamatan natin ay talagang katulad ng ginawang pasalamatan sa San Juan, hinati-hati, sectioning. Then, may mga awit ay iniloloads na panood ng lahat sa ating OBS-CBN. OBS talaga ang tawag doon. Ano yung OBS? Open Broadcasting System and Christian Broadcasting System. Kaya OBS-CBN. Yung pong mga taga-ABS, sorry, talagang ganyan po ang buhay. Ako'y naniniwala na si Gadoy muling mabubuhay. Sapagkat ang namatay ay muling mabubuhay. Kung kailan man at saan man, OBS-CBN muna po tayo. Na ang ating direktor ay si kapatid na Michael at Melanie at si kapatid na si Ian Miguel. Nadidinig ko yung boss niya minsan doon sa OBS-CBN procedures natin. Sila po ay naghahandog ng pasalamat, dakilang Diyos sa lahat ng kagandahang loob at pagpapala, mga kaligtasan at sa patuloy na pagdaloy ng liwanag ng katwiran sa kanilang buhay, kalakip ang pagsapit ng kaarawan
Mrs. Melanie S. Valdez. Sabi ko nga po, pinasabi ko kay kapatid na Sarah, meron ako, i-treat ko sila. I-treat ko yung ating mga kapatid na miyembro ng OBS-CBN. Libreng sundo. Papunta po dito sa ating quarantine facility. Pagkat malapit na po din na dumating yung ating hinihintay na pangalan niya, ano yan? Kumpanya na Converge. 25 Mbps. In a real time. In a speed of light. Hindi naman siguro speed of light. 25, malakas yan. Kahit na magsabay-sabay yung 10 naglalaro ng video dyan, talagang hindi hihina. Yan po ang natin. Si Brad Jeremy, Sis Raquel, and Sis Rial Manggubat. Kapasalamat sa Diyos na buhay dahil sa mga pagkapala, mga kapayapaan, pagliligtas, maayos na kalusugan at hanap buhay ng kanilang pamilya. Katulad po nila, nasa Makati, nakapagkatrabaho sila. Yan po naman, natutuwa naman tayo. Bila po ng pandemic, ang pandemic po ay isang opportunity. Isang opportunity po minsan sa mga miyembro. Ako nga po, sa panahon ito, medyo busy rin. Sapagkat hindi ko na pwedeng tanggihan yung mga inaalok na magandang offer na magdamo ng mga bahay at maglinis ng mga bahay. Pero natutuwa naman ako sapagkat yung hanap buhay, karaniwan mga kapatid, ay sila rin po ay kahit pa ay nakikinabang. Kahit na ang aming lakad ay paalis palayo ng palayo. Ngayon po ay nasa Imus, baka sa isang linggo, para layo ng palayo eh. After a week, pupunta sa Laguna, sa Cavite, maaaring dumiretso sa Visayas. Ang trabaho lang po, magdamo ng bahay. Sasabi po na dito, hanap buhay. Sabi nga ni Spokes Harry Roque, sa ating maayos nakalusugan para sa ating hanap buhay. Kinakailangan din po, use your face mask and face shield. Pag pumunta po sa Maynila, meron akong dalang alcohol. 70% alcohol. Kasi pag uwi mo sa bahay, pwede kang may dala-dala. Kasi dami, sumay ka ng LRT. Nagpunta ako sa Divisoria. Sabi nga naman ako, mag-face shield ka dati. Galing ka sa Divisoria. Mahalaga po, mag-ingat din. Kasi lumalala ang pandemic. Ang ating mga kapatid naman sa UAE, kamusta po kayo dyan? Pagsapit ng kaarawan ni Kapatid Lexter Formon, 34 na taong kaarawan at patuloy na paggaway at pagkapala ng Panginoon. Ang United Arab Emirates po ay may problema sa trabaho. Marami pong pinauuwing mga Pilipino. Pina-shutdown nila ang mga tourist destination. Pero ang ating mga kapatid naroon pa rin. Handang harapin ang hamon ng buhay. Hindi po tayo titigil, hindi po tayo hihinto. Para sa ating pagbuhay, sa ating hanap buhay, sa ating paglilingkod sa Diyos. Sapat pag tumigil ka, paano mo gagawa? Ang mabuting pag-ibigay sa iyong pamilya, sa pangailangan ng iyong tahanan. Pursuit of happiness. Pag gusto nating marating. Hindi tayo tumigil. Titigil lang tayo pag tapos na ang ating hininga. Hindi tayo matatakot. Sabay ng ating lakas ng loob ay pag-iingat ng ating mga sarili. Na maingatan natin ang ating pananampalataya at maingatan natin ang ating paglilingkod para sa isang magandang kapalaran. Sapagkat ay niwala po tayo na merong Diyos na naaawa sa atin, merong Diyos na nagbibigay sa atin ng mabuting kalooban. 87:15 na aklat ng awit ay atin po basahin. Mga kapatid, maliwanag na pagtuturo ng banal na kasulatan. Ngunit, 86:15, ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya. Banayad sa pagagalit, sagana sa kagandahang loob. Katotohanan. Yung pala si Kapit na siya, ano? Nasaan yung kanyang dinosaurs? 12 dinosaurs na. Talagang masaya ang ating mga kapatid. Dahil nadarama po nila yung biyaya, sagana, kagandahan ng loob. Sa hanap buhay, sa pamumuhay, pagdadala ng pamilya. Ang booming economy po ang mga kapatid. Sapagkat ang pangako ng Diyos,
Ang matuwid ay giginhawa. Ay yung kaginhawahan, hindi lang naman sa mga bagay na meron tayong pag-aari, ang kaginhawahan ng ating mga kalooban, sapagkat yung kaginhawahan mula sa Diyos na dumadaloy sa bawat iya sa atin na yung kanyang kahabagan at biyaya at banayad na katwiran at kasaganaan ng kanyang kagandahang loob at katotohanan ay nasa atin. Siyang dahilan upang anong gagawin natin? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos at kasaganaan ng kanyang biyaya at katotohanan, ibinatatanggap sa bawat isa sa atin. 2:9 na aklat ng unang Pedro, ganito po ang ating masisiguro, mga kapatid. 2 talatang 9 ng unang Pedro. Dapat kayo'y isang lahing hirap, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan na iyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Yan ang tanong ng ating mga kapatid. Sabi ni Haring David, ako'y magbabayad ng mga handog na pasalamat sa iyo. Ang mga tuwid, ibinibigay natin sa Diyos sa oras na ito. Napasalamat ng ating kapatid na Topper de Vera, kapatid na Michael Balvis at ang kanyang pamilya, kapatid na Jeremy Balvis at ang kanyang pamilya, kapatid na Lexter Formo, ang hain ng pasalamat bilang pagkilala na gawin ang alin upang maghandog, upang kilalanin, upang ganapin ang isang mahalagang bagay sa kanilang buhay na ipahayag ang karangalan na yaong tumawag sa inyo. Sa mga kapatid, yung karangalan ng Diyos ay pinahayag natin na kung ano meron tayo sa ating buhay, galing sa Diyos. At patuloy pa rin ang daloy ng buhay na darating sa ating mga kapatid. Kapatid na Michael, kapatid na Melanie, kapatid na Sian Miguel. Lalo na si kapatid na Sian Miguel. Miss na siya, Ate Sara. Huwag kang mag-alala, Ate Sara. Susunduin natin siya. Malapit na, coming soon. Hindi na magkatagal. Makikita tayo muli para sa isang masayang party dito po sa Nueva Ecija. Sila po kasi nag-ayos ng mga OBS natin, yung Open Broadcasting System ng IBBCD. At tuwa rin po ang kapatid na Ruel at ang mga gawa na malaking boost po ito itong panahon ng pandemya. At sa pagkakataon pong ito, Kapatid Topper, palito po kayo sa bisa ng karapatan na pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang pinakasangkapang mga mangaral. Tanggapin po ninyo ang basbas at pagkapala ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga tubong mangaral. Ilang minutes yan? 2 minutes ang lag time. Kaya pagkatapos ng pagsamba, hindi mo agad papatayin yung doxologia. Kasi nakuputo. May lag time po kasi may traffic sa airwaves. 2 to 3 minutes. Ayan, walang 1 minute lang ang lag time. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Liwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ibingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Yun pong ating panalangin, mga kapatid, sa isang-samang panindig. Tayo po ay panalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali kong ito, dakilang Ama, matapos na aming mapag-aralan ang butil ng iyong mga kautuhan. Loobin mo, Panginoon, naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso. Aming pumalakaran, aming pumay sa kabuhayan, abang pinauutang po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat po, Panginoon, ng maraming sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal na ginawad mo po sa bawat isa. Sa kabila po ng aming kalagayan, sa buhay,
ay dumating sa amin ang dakilang liwanag ng iyong mga salita na mula po sa dating maging makasalanan ay nakakita ng dakilang liwanag upang ariin mo pong matuwid sa iyong dakilang paningin. Ngunit sa aga ng aming mga kalagayan po, sa aming kapalaran, sa aming naghihintay, at sa buhay na meron kami sa buhay na ito, ito ay nawala po kaming magagawa sa gana ng aming mga sarili kung hindi po kami iingatan. Dakilang Ama, isa lamang po ang aming tanging pakiusap. Dati una po sana pagwawakasin ang aming mga hirap na buhay upang kami po ay magkaroon ng isang maligayang wakas sa loob ng iyong banal na tahanan. Ay makaasa po kami sa iyong pinangakong buhay na walang hanggan. Dakilang Ama, ikaw ang aming Diyos, kami ang iyong mga anak. Uli nagsisikap at nagsusumamo na kami ay iyong tulungan higit sa lahat sa dapo ng aming mga kahinaan. Sa oras na ito, dakilang Ama, ilatawad na rin po kami sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkukulang. At muli po, sa susunod na linggong ng aming pagtitipong magkakapatid, ay muli namin mataglay ang lakas ng aming pananampalataya upang ganapin namin isang mahalagang paglilingkod, ang pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, ang aming paghahandog ng mga haing ukol sa Espiritu na nakalulugod sa iyong dakilang paningin. Dakilang Ama, narito po ang iyong mga anak na naghahain ng pasalamat dahil po sa kanilang mga kaarawan, dahil po sa mga pagkapala, sa pamumuhay at hanap buhay, na patuloy mong ipinagkakaloob sa kanilang mga kalagayan. Narito po ang kapatid Topper de Vera, kapatid na Michael, Melanie at Sian Baluis, ang sambahayan ng iyong mga alipin sa dakong kanilang kinaroroonan. Ganun rin po ang aming kapatid Jeremy at ang kanyang buong sambahayan ay patuloy po sinasagawa po nila ang lubos na pagkilala sa iyo. Kapatid Lexter Formon sa kanyang malayong kalagayan. Ngunit hindi po naging dahilan upang hindi malapit ang iyong salita sa kanilang mga puso, sapagkat sila'y patuloy naming kabahagi sa isang masiglang paglilingkod na siyang inahandang po sa aming mga buhay. Tulungan mo po sila, dakilang Ama. Napagtagumpay mo po sila sa buong kaarawan ng kanilang buhay. Ingatan mo po ang kanilang pananampalataya. Biyayaan mo po ng banal na takot na nagmumula sa iyo at ng kasiyahan ng kanilang kalooban na sa tuwid-tuwid ay makapagbigay at makapag-alay ng mga bagay na magbibigay kapurihan at kaluburan sa iyong dakilang harapan. Maasa kami, Panginoon, dalidinig mo po ang aming mga pakiusap. Tinanggap mo po sa iyong banal na kaitaasan ng mga alay ng bawat iya sa amin. At ang lahat ng itihinihiling po namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ating awit kabili. Pinagdigan tayo po ay mananalangin.
Panginoon, naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, dahil ito po taglay ko sa aking mga kamay, ang naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Loobin mo po sanang ito'y magamit lamang po ng iyong munting pangasawaan. Dahil talaganap ng banal na mga kapatid. Kung dito po sa silong ng langit, hindi ko po lagi ang mga natin purit na dakita habang Aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, tubos ko ang aming pagtitiwala. Ang salaping ito, gayon din ang mga kanakayan, handog ng mga anak mo. Nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masamyung nakalulugod sa iyong kaisa. So, magsilbing pantakip na rin po sa aming mga nagawang pagkulang at mga pagkakamali. Itong manahin naman po namin. Buhay na Amen. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Hindi po namin makalimutan ang dalangin sa iyo, kami yung mga anak na sinakasangkapan sa dakilang gawain ito. Na may pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, ng mga pagkakakitang kasangayan lamang po ng iyong banal na kalooban upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkuling niatang mo sa aming mga buhay. Lahat po ito ay aming hinihilingit at sasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Doxologia, mga kapatid. Sa bisa ng karapatan, ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga manganak, naway tanggapin natin. Wala hanggang pag-ibig na nisamang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso. Mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, yung pong ating record ay ating sasarado. At yung pong ating tulungan sa namataya sa susunod na buwan na po yun. Hindi po sakop yun nung tulungan natin sa kabadating namatay. Sa susunod na buwan pa yan. Pero sa ngayon, yung pong ating record, napagkat klase semester po namin ng Merkules, makapag-transmit na tayo by Tuesday ay para clear yung ating mga financial duties and obligation.